MOOE, alam mo yan, ilagay na natin sa layman's language, our office expenses. Bawat buwan, ang bawat senador binibigyan ng 2.2 million Every month. every month. So you receive 2.2 M also every month. Right. You, okay, your office. My office. Yeah, but your salary is some 2.2 million. Nung panahon pa yun, ha? Kailan pa yun? O, ngayon alam niyo yung sahod kasi ng congressman saka ng senador, parehas lang. 300,000 siguro may butal, nagkakatalo lang sa butal. Pero, parehas lang po ang sahod ng congressman saka ng senator. Tapos ito, nung panahon po niya, 2.2 million na kaya kada buwan ang office expenses, no? Yung MOOE kasi, ano lang yun, pang technical term. Pero, ang totoo niyan, office expense yan. Kung gusto mong bumili ng 2 milyon na halaga ng scotch tape, edi bumili ka. Kaso, hindi ka na makakahingi ng budget mo. Di ba? Kasi yun na nga yung para sa lahat eh. Di ba? So, discretion na nung opisina, nung politiko na yun, kung saan nila gagastusin yun. Although merong mga policy pa, like kanwari, dapat i-explain po niya. Panoorin natin. something like 75,000. 75,000. Okay, I know that. Yeah. I get 2.2 million. Every I am month. required by the budget office to spend 1/2 of that on personal services, meaning to say, pangsweldo ko sa staff ko. Hindi nila kinukuha ang sweldo nila. So yun. 'Di ba? Kalahati nung MOOE required panggasto sa mga empleyado. Kasi siguro para ano na rin, no, mabalance kasi baka puro gamitin mo sa nagtitipid ka sa mga empleyado mo tapos ang mamahal ng mga scotch tape saka bond paper na ginagastos mo, no? Simpleng polisiya na lang po yun dun sa budget. Pero yun nga, discretion po nung opisina yan. Panoorin pa natin. Sa Senate. Oh, yeah, not sa Senate, sa office mo. That's right. Per senator. That's right. Kaya, nasa sa senador yun kung ilang taong Yeah. ang susweldohan Kung niya. maliit ka magsweldo o malaki ka That's right. magsweldo. At saka ikaw mag-determine kung ano ang sweldo ng bawat isa. Okay. Ngayon, 2.2 million na Ayun, so 2.2 million, 1.1 million, pasahod mo, di ba? Yun yung explanation niya doon. Kung papasahodin mo ng 30,000 isa, ilang empleyado yon, no? Ang dami. Pero kung mga dekalidad, dekalibre, sabi nga ni FLM, ni Kulaong, kung dekalibre ang iyong papasahodin, edi syempre mahal ang pasahod mo, di ba? Kung tagto 200,000 ang pasahod mo, o 6 na empleyado lang yun, di ba? So, pakinggan pa natin, ha? yan kalahati para sa sweldo. Net to? Yung net na? Oh, Net, okay. 2.2. Alright. Pagkatapos, ang kalahati niyan dapat gastusin mo sa rental mo sa opisina. Kung wala kang, kasi may mga opisina kami sa Senado, maliliit na mga kwarto yon, hindi ka. Ayun, di ba? Yun nga, kailangan mo talagang magrenta ng opisina. Yung tinatawag na satellite office, gaya ni Vice President Sara Duterte, na gumagawa ng speech niya, mali-mali pa rin naman. 300 bodyguards mo, tapos yung mga gumagawa ng yung script mo, mga grade 5. Maligayang ika-11 taon, 11 daang taon. Maligayang ika-11 daang taon. Putik na yan. Ilan ba staff ng OBP? Ba't mali-mali sila? Minsan may mga script pa si BP Sara na hindi naman maintindihan eh. Malalim lang yung Tagalog pero hindi maintindihan. Grabe. Itok-itok. Ulitin natin, may sinabi kasi siya dito. At saka ikaw mag-determine kung ano ang sweldo ng bawat isa. Okay. Ngayon, 2.2 million na yan, kalahati para sa sweldo. Net to? Yung 2.2? Net na? Oh, Net, okay. 2.2. Alright. Pagkatapos, ang kalahati niyan, dapat gastusin mo
sa rental mo sa opisina. Oo. Kung wala kang, kasi may mga opisina kami sa Senado, maliliit na mga kwarto yon, hindi kasya. For example, in Okay. my case, I always Oo. have a staff of maybe 30 to 40. Ngayon, kung meron kang natawag na satellite office, in addition, dagdag pa yon sa opisina mo sa Senado, binapayagan kang mag-upa. Okay. Oo, kailangan mo talaga mag-upa kasi nga, paano kung 300 yung bodyguards mo, di ba? Hindi mo naman mapapatulog yun sa opisina sa Senado. So kailangan air condition pa yung mga bahay nun. Ubos yung 600 million, hindi, wala pang nagagawang trabaho. Putik na yan. May sinabi si ano, ayan pa. Yan, show natin. Show. Sir, balita at kaalaman. Magkano po bilhin nyo dyan kay tatay mo karton? Bibili sana ako pang sasapin ko ilalim ng kama. Actually, guys, pakita natin. Ito, 4,000, tapos yung shipping 800. Kay ano ko yan, binili kay Nico David. Kaya yung si Nico David, yung ano, kaaway lagi ni Makagago. Kasi nakita ko meron siya eh, nag-comment lang ako sa kanya. Yun. Ayan, so bili kayo niyan ha, kay Nico David ha, para matampal-tampal nyo rin si tatay mo. Bote ka ha, tapang mo ha. Ayun lang, mahal. Medyo mahal nga eh. Ayun. Alright, tuloy pa natin to. No, yung sinasabi niya. Some of us rent, but some of us don't. So you rent? I rent. Okay. Tapos, sa MO, Yung iba daw nagre-rent, yung iba hindi. Pero ako may kilala ko, nagre-rent ng safe house. Grabe no, 200,000 per day yata o per night. No? Confidential pa ni Sara Saltek. Grabe no. Yan, dyan po nagsisimula yung mga kalokohan, di ba? Tapos ipapasang mga resibo, mga gawa-gawa lang, yung mga acknowledgement receipt lang ni Mary Grace Piatos. Di ba? Isipin nyo yun yung safe house ni Sara Saltek. Ang halaga nun, parang, 200,000 per day, tapos sa loob ng 11 days, no? So, 11 days siyang kinulong sa isang safe house na 200,000 per day. After ng 11 days, tinanggal na sa safe house. Hindi na safe. Diba kung isipin mo, pwede naman palang hindi safe yung kung ano man yung tinatago niya sa safe house. Pwede naman palang hindi safe. Ba't ka pa nagrenta ng safe house na 200,000 per? Naintindihan niyo ba? Gulo no? Ang gulo ni Sara Saltek. Ayan, ganyan po ang MOOE, no? Office expenses. uwi na yan, bayaran mo ang renta mo, ang tubig, kuryente, office equipment mo, Okay, yeah, supplies. MOOE, alam mo yan, ilagay na So, yun, dun pa rin kinukuha yung kuryente, tubig, lahat na, no? Sa MOOE. Yan. No? So, kumbaga sa confidential fund, parang another extension pa yan ng kanilang kukurakutin ng mga politiko. Pero ito kasi pag sinabi kong kukurakutin ng mga politiko, subject pa rin yan dun sa politiko, no? Wala ka na talagang magagawa, no? Once na ihalal mo ang politikong whether corrupt yan o hindi, no? Wala ka na magagawa dyan. Pwede, impeachment, diba? Ganyan. So, pero ang habang proseso po niyan, o kaya kakasuhan, ganyan. Pero kaya ang binibigay po sa atin na power, yung sa pag-elect, no? Sa election, tuwing election, every 6 years, every 3 years, nasa ating kamay, yung pipili po tayo ng tingin natin ay may kredibilidad. Diba? Kasi pag nahalal yan, ang dami nilang paraan para mangurakot. Di ba? Tignan mo si Sara Duterte, di ba? Bumili ng 300,000 na laptop. Di ba? Kasi ganun po talaga, no? Once na ihalal mo ang isang politiko,
kahit barangay chairman lang yan, 'di ba? Kung kurap po yan, makakagawa at makakagawa ng paraan yan para mangurakot. Ang tanong kung mapapanagot sila, 'di ba? Kung sasampahan mo. Pero sayang, napakasayang yung oras, resources kapag, 'di ba? Kaya next na election po, mamili na po tayo ng hindi corrupt, no? Hindi mga Duterte. 'Di ba? 'Di ba? O sinasampal na tayo ng katotohanan dito sa mga Duterte. Ikaw rin ha, Congressman Leandro Libiste. Sana may natutunan ka